Halos kakaparada pa lamang ni Carl de la Peña ng kanyang sasakyan sa mismong bukiri niya nang bigla niyang marinig ang mga nagkakagulong sigawan ng mga tauhan. Si Ben, isa sa pinakamatagal niyang trabahador, ang unang tumakbo palabas ng kulungan ng baka. May hawak pa itong tinidor na pangdayami. Pero agad niya itong inihagi sa lupa, nanginginig ang mga kamay. Tarantang-taranta si Ben. Sir Carl, saan niyo po ba nakuha yung halimaw na yon? Hindi po talaga siya malapitan. Imposible. Napangiti si Carl at pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ben, ngayon ka lang ba nakakita ng barakong toro? Pang-breeding yan. May halong biro na sabi niya rito. Napailing naman si Ben. Hindi po yan totoo, sir. Parang kung anong halimaw. Hindi na po ako makapagbantay ng ganyan. Gusto ko pa pong mabuhay. Sir, wasak na po yung pangalawang kulungan. Si Tom po bibigyan lang sana ng dayami. Ayun, winasiwas niya ang sungay niya. Tumilapon si Tom dun sa gilid. Nagsalubong ang kilay ni Carl. Hindi ito magandang balita. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kulungan, kung saan inilagay ang batang breeding bull na binili niya ilang araw lang ang nakalipas. Mahal ang binayad niya roon. Napilitan siyang bumili dahil wala na siyang matinong toro sa kanyang alaga. Pero kung totoo ang sinasabi ni Ben, baka mapilitan siyang ipagbili o ipakatay ang hayop. Pagpasok ni Carl sa kulungan, napatigil siya sa kinatatayuan, sa pagitan ng takot at paghanga. Nandoon ang isang napakalaking toro, bumubuga ng mainit na hininga mula sa malalaking butas ng ilong. Namumula ang mga mata. Parang may sariling galit ang bawat hibla ng katawan nito. Bigla itong umatungal. Isang nakabibinging sigaw, sabay hatak ng ulo ng buong lakas. Halos mapatid ang mga kadena na nakapulupot sa leeg nito. Hindi napigilan ni Carl ang umatras. Kumabog ang dibdib niya. Mabilis siyang lumabas ng kulungan, pawisan at hinihingal. Paglapit niya kay Ben, napataas na lang siya ng dalawang kamay. Oo nga, nakakatakot talaga. May halong inis at pagsisisi na sabi ni Carl. Ang mahal pa naman ang binayad ko riyan. Paano ko yan maiisama sa ibang alaga? Siguradong magkakagulo lang. Sandaling natahimik si Carl, kita sa mukha niya ang pag-aalala. Bigyan natin ng ilang araw. Baka masanay din siya sa atin. Pero kung hindi, wala tayong ibang choice kundi ang ipadala siya sa katayan. Nag-iisip pa rin si Carl kahit sinasabi ang mga salitang yon. Mabigat ang dibdib niya habang papunta siya sa sasakyan. Sa loob ng 1 minuto, umandar ang makina at mabilis itong tumahak patungo sa baryo. Hindi pa man siya nagtatagal sa paninirahan sa probinsyang yon, mga 7 taon pa lang. Isang araw ay bigla niyang napagdesisyonan na iwan ang masikip at magulong buhay sa lungsod. Lumipat siya sa lumang bahay sa baryo, ang dating tahanan ng mga magulang ng kanyang asawa na si Sarah. Noon, mga magsasaka ang mga biyenan niya, pero nang tumanda, naubos ang lakas at sigla. Unti-unting napabayaan ang malawak na bukirin. Si Sarah, hindi man lang niya naisip na bumalik sa baryong kinalakihan niya. Mas gusto niya ang komportableng buhay sa syudad. May mall, may aircon, may katahimikan sa loob ng kondo. Pero si Carl hindi sumuko. Halos 6 na buwan bago niya tuluyang nabago ang isip ng asawa. At ngayon, heto siya, isang lalaking iniwan ng lungsod para sa lupa, baka at pangarap, na tila sinusubok na agad ng isang hindi pangkaraniwang toro. Sa huli, nagdesisyon sina Carl at Sarah na ibenta ang 2 apartment nila sa lungsod. Lahat ng kinita ni Singkong Duling ay walang itinira. Ibinuhos nila sa muling pagbangon ng sirang bukirin sa probinsya. Hindi naging madali ang simula. Luma na ang kulungan, wasak ang mga bakod at tila nilamon na ng damo ang dating masaganang lupa. Pero sa bawat patak ng pawis, may kapalit na pag-asa. At kung may pinakamasaya sa kanilang desisyon, yon ay ang kanilang anak na si Paul. Mula nang lumipat sila sa baryo, parang ibang bata si Paul. Mahal niya ang lahat. Ang sariwang hangin, ang malawak na espasyo, ang ilog na pwedeng languyan at mga taong palakaibigan.
Pero higit sa lahat, hindi niya malilimutan ang araw na binigyan siya ng ama niya ng asong pastol. "Para sa iyan anak, tutulong sa iyo sa bukid." Parang nabunutan ng tinik sa tuwa si Paul. Mula noon, si Alf, ang asong pastol, ay naging anino na ng bata. San man magpunta si Paul, nandoon si Alf. Tapat, tahimik at laging handang magbantay. Lumipas ang mga taon, lumaki si Paul na kanang kamay ng ama sa bukirin. Marunong sa baka, sa taniman at sa pag-aayos ng bakod. Lahat. Hindi man lang niya naisip ang ibang kapalaran. Iisa lang ang pangarap ni Paul. Makilala ang isang babaeng maiintindihan at mamahalin ang payak na buhay. Isang buhay na puno ng trabaho, katahimikan at simpleng saya ng pamilya. Isang gabi, habang nagkakape sila ng ama sa balkonahe, nagsalita si Paul. "Tay, gusto kong makilala ang babaeng tulad ni nanay. Maganda, mabait at tapat. Yung handang sumama kahit saan. Gaya ng pagsama ni nanay sa'yo dito sa probinsya." Napailing si Carl at may halong ngiti at pag-alala. "Saan ka hanap ng ganyan anak? Ngayon karamihan sa mga babae, ibang buhay ang gusto. Spa, bakasyon, biyahe sa ibang bansa. Iba po ang gusto ko, tay." Humigop ng kape si Carl bago muling nagsalita. "Anak, baka dapat pag-isipan mo rin ng lungsod. Kumuha ka ng magandang propesyon. O siya nga pala, nagbago na bang isip mo tungkol sa pagsali sa militar? May mga koneksyon pa naman tayo." Umiling si Paul at diretso ang tingin sa ama. "Huwag na po tay, kung iiwas ako, hindi ko rerespetuhin ang sarili ko. Tutuparin ko ang tungkulin ko sa bayan tapos babalik ako rito. Huwag po kayo mag-alala, hindi niyo ako mamimiss." Ngumiti si Carl, may halong pagmamalaki. Tinapik niya ang balikat ng anak. "Ipinagmamalaki kita anak, matibay ang loob mo." Pero hindi niya alam, malapit na niyang makaharap ang totoong tapang ng anak. Isang tapang na halos magpasabog ng digmaan sa loob ng kanilang tahanan. Isang araw, umuwi si Paul na may kakaibang ningning sa mga mata. "Tay, mag-aasawa na po ako." Walang paligoy-ligoy na sabi ni Paul. Parang tinamaan ng kidlat si Carl. "Paul, nagbibiro ka ba? Sino ang babaeng yan? Wala ka namang dinidate. Gabi-gabi ka lang nasa bahay. Sa internet mo ba nakilala yan?" Umiling si Paul, seryoso at kalmado. "Hindi po ako nagbibiro tay. At huwag po kayong magagalit. Hindi ko po siya nakilala sa internet." Huminga siya ng malalim. "Sa tapunan po ng basura," dahan-dahang sabi ni Paul. Nanlaki ang mga mata ni Carl. 3 araw nang nakalipas, di ba po? Inutusan niyo akong magtapon ng basura. Sinunod ko po kayo at doon ko siya nakita." Sandaling tumigil si Paul bago binigkas ang pangalan. "Ang pangalan niya po ay Megan." Halos manginig ang mga kamay ni Sarah habang paikot-ikot siya sa sala. Hindi niya alam kung galit, takot o pag-aalala ba ang mas nangingibabaw sa kanyang dibdib. "Anak, hindi ko maintindihan. Talaga bang gusto mong pakasalan ng babaeng palaboy? Ano bang ginagawa ng Megan na yan sa tapunan? Ilang taon na ba siya?" Huminga ng malalim si Paul at pilit na pinapakalma ang sarili. "Ma, hindi po kayo maniniwala. 2 linggo na po siyang nakatira doon sa isang lumang barong-barong na gawa sa kahoy na may nagtayo roon. Kaedad ko lang po siya. Mas matanda lang po ako sa kanya ng ilang oras. Nakakagulat, di ba?" Biglang napataas ang boses ni Sarah. "Hindi yan ang nakakagulat, Paul. Ang nakakagulat ay ang kapusukan mo. Gusto mo ba talagang dalhin dito ang isang palaboy? Anak, mag-isip ka nga. Siguradong may pamilya yan kung saan. At kung ayaw niyang tumira roon o kung ayaw siyang tanggapin, may dahilan yon. Nalaman mo ba kung bakit siya napunta sa lansangan?" Tumayo si Paul, mabigat ang boses niya habang nagsisimulang magkwento. "Bata pa po si Megan nang mamatay ang tunay niyang ama. Nag-asawa ulit ang nanay niya. Halos 7 taon silang tumira kasamang bagong asawa. Masamang tao po yun, ma. Ginawa siyang parang alipin. Pati na rin yung nanay niya." Tahimik ang buong sala. Nagpatuloy sa pagsasalita si Paul. 14 na taong gulang pa lang si Megan nang pumanaw ang nanay niya. Mula noon, naiwan siya sa poder nung kanyang amain.
na agad nagsama ng bagong babae sa bahay. Diyos ko, mahinang napabulong si Sarah. Pinalayas po siya sa loob ng bahay. Saka malig na lang siya pinatuloy. Pagpapatuloy pa ni Paul. Doon ginawa ng maliit na silid. Siyang nag-aalaga ng taniman ng mga hayop at lahat ng gawaing bahay. Kapalit ay pinapakain lang siya. Minsan, binibilhan ng damit. Hindi na napigilan ni Carl ang sumabat. Tama na, Paul. Hindi na kapani-paniwala yan. Nasa ika-21 siglo na tayo. Matagal nang walang alipin. Kung tiniis ng Megan mo ang ganyang trato at hindi man lang nagsumbong, ay aba, katangahan na yon. Hindi na dapat pang pag-usapan. Maaari ka nang pumasok sa army kahit kailan. Kaya kalimutan mo ng kasal. Mariing umiling si Paul. Tay, magpaparehistro lang po kami ng kasal. At dito po titira si Megan. Abay hindi. Hindi bilang asawa mo. Kung gusto mo pwede siyang tumira rito bilang nangungupahan lang. Tapos magsilbi ka doon sa army. Pagbalik mo, kung hindi ka pa nagbabago ng isip saka natin pag-uusapan. Tumingin si Paul sa ama, matigas at walang bakas ng pag-atras. Hindi ko po kailangan ng pahintulot nyo. Napagdesisyonan ko na po ito. At darating si Megan dito bilang asawa ko. Biglang bumagsak ang kamao ni Carl sa lamesa. Hindi, hanggat ako ang may-ari ng bahay na to, ako ang masusunod. Tahimik na tumayo si Paul. Lumapit siya sa ama at tinitigan ito ng diretso sa mata. Napahigop ng hininga si Sarah. Sa harap niya, hindi na niya nakita ang asawa at anak, kundi dalawang lalaking handang magbanggaan. Tama na! Paul! Carl, mag-usap tayo ng maayos. Nanginginig na sabi ni Sarah. Nasabi ko na ang sa akin. Pagngingit-ngit pa ni Carl. Ganun din po ako. Sabi naman ni Paul. At kung hindi nyo kayang tanggapin ang pinili ko, mas mabuti pang tanggapin yung katotohanan. Sa halip na anak na babae, mawawalan kayo ng anak na lalaki. Napakabigat ng hangin sa loob ng bahay. Hindi nila namalayan na may payat at mahinhin na dalagang nakatayo na pala sa pintuan. Nang magsalita siya, sakalang siya napalingon. Paul, huwag mong kausapin ng ganyan ang mga magulang mo. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Megan. Hindi pa nila ako kilala at naiintindihan ko ang takot nila. Salamat sa kabutihan mo sa akin, pero mas mabuti pang hindi na tayo magkita. Lumingon si Paul sa mga magulang niya. Ma, pa, nais ko po sanang ipakilala sa inyo si Megan. Napatulala ang mag-asawa. Walang lumabas na salita sa kanilang mga labi. Lumapit si Paul kay Megan at marahang hinawakan ang kamay nito. Tara Megan, dahil hindi tayo welcome dito. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Paul. Hahanap tayo ng lugar na matatawag nating tahanan. Papunta na sana si Paul sa pintuan nang biglang tumakbo si Sarah palapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay nito at bakas sa mukha ang takot na baka yun na ang huling beses niyang makikita ang anak. Anak, wag naman ganito. Halos umiiyak na si Sarah. Wag mong sabihin yan. Ayokong umalis kayong dalawa. Napalingon siya sa asawa parang humihingi ng tulong. Carl, magsalita ka naman. Nagmamakaawang sabi ni Sarah. Pero nagkibit balikat lang si Carl at malamig ang boses. Hayaan mo siya. Buhay niya yan. Masakit pero malinaw, wala nang balikan. Hindi nagtagal, naging mag-asawa sina Paul at Megan. Walang engrandeng kasal, walang mga bisita, at wala ring basbas ng mga magulang. Isang simpleng handaan lang ang inihanda ni Sarah sa bahay. Ilang lutong ulam, tahimik na dasal at pamilyang pilit na nagkakasya sa sitwasyon. Ilang araw lang ang lumipas, dumating ang araw na kailangang pumasok ni Paul bilang sundalo. Maikli ang pamamaalam, walang drama pero mabigat ang bawat yakap. At si Megan, nanatili sa bahay ng mga magulang ni Paul, maghihintay. Sa umpisa, pilit lang ang pagtanggap ni Sarah sa presensya ng manugang. Hindi dahil masama si Megan, kundi dahil bago at may halong takot ang puso ng isang ina. Pero hindi naging mahirap makisama si Megan. Tahimik,
Maamo at masipag. Kung may kailangang gawin, siya na ang unang kikilos. Wala ng utos at wala ng paalala. Isang araw, napansin ni Sarah. "Megan, marunong ka bang magluto?" Magaan ang tono na sabi ni Sarah. Nahihiyang napangiti si Megan. "Hindi po masyado. Hindi po nila ako pinapayagan sa kusina dati." Napatingin si Sarah sa kanya at may bahid ng awa. "Ayos lang yan. Kung gusto mo tuturuan kita," sabi ni Sarah. Masayang masaya naman si Megan. "Talaga po? Gusto ko po yun." Isang gabi nang silang dalawa na lang ni Carl ang magkasama, hindi napigilan ni Sarah ang magsalita. "Alam mo, nagugustuhan ko ang batang yon. Napakabait, napakasipag," papuri ni Sarah sa manugang. "Parang hindi mo na kailangan magsabi. Nakikita niya na agad ang kailangang gawin." Napangiti ng bahagya si Carl. "Oo, napapansin ko rin." "Pati si Alf, napansin mo ba? Parang tinanggap niya agad si Megan. Alam mo namang si Alf, si Paul lang ang nilalapitan nun," sabi pa ni Sarah. "Napansin ko rin yun," masungit na sabi ni Carl, pero alam niya na okay naman si Megan bilang asawa ni Paul. May isa pang napansin si Sarah. Isang araw, nakita niya si Megan na kumakain ng atsara. Tinanong ko siya kung nagdadalang tao na ba siya. Pabulong at may kaba na sabi ni Sarah. "At ano ang sagot niya?" tanong ni Carl. Ngumiti lang siya, nahihiya, at sinabi niyang wala pa raw nangyayari sa kanila ni Paul. Napakunot ang noo ni Carl. "Bakit naman?" Yun din ang tanong ko. Sabi niya, masyado pa raw silang kaunti ang alam sa isa't isa. Sandaling natahimik si Carl. At sabi pa niya, pagpapatuloy ni Sarah. Naawa lang daw si Paul sa kanya. Gusto lang siyang protektahan hanggang sa makabalik siya. Tumango si Carl at malalim ang iniisip. Mula noon, unti-unti na siyang lumambot kay Megan. Pero tulad ng madalas mangyari sa buhay, may isang bagay na biglang bumaliktad sa katahimikan ng bahay. Ang toro. Isang hapon, umuwi si Carl mula sa bukid. Pagod at halatang inis. Ikinwento niya sa asawa at manugang ang tungkol sa bago niyang binili. "Napakaganda sana ng toro. Tsokolate ang kulay ng katawan pero puti ang ulo. Parang kinulang sa pintura. Sabi ng nagbenta medyo mailap lang daw. At ang pangalan pa nga ay Zorro." Napailing siya. "Binigyan ko ng ilang araw pero mukhang mapipilitan akong tumawag ng magkakatay." Tahimik na nakinig si Megan. Walang komento, walang tanong. Pero sa mga mata niya, may kung anong naglalim. Hating gabi na nang magising si Carl sa mahinang pagsara ng pintuan sa ibaba ng bahay. "Huwag naman sanang may iba na kaya siyang lalaki?" May hinala sa isip si Carl. Mabilis siyang bumangon at nagbihis. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kung may dapat linawin, gagawin niya yon ngayon din. Nang mapansin niyang papunta sa bukid ang direksyon ni Megan, lalo siyang kinabahan. Galit na galit si Carl habang bumubulong sa isip. "Diyos ko, huwag naman sana may kinalaman to sa mga tauhan ko. Kung ganun, nakakahiya to." Tahimik siyang sumunod. Bigla siyang huminto nang makita niyang pumasok si Megan sa kulungan. Doon mismo sa kinaroroonan ng malaking torong kinatatakutan ng lahat. Ang kapal ng muka!" Pigil ang galit ni Carl pero pinilit niyang sumunod ng marahan. "Alamin ko ang lahat at ilalantad ko ang babaeng to." Mabilis na binuksan ni Carl ang pinto ng kulungan. At doon, parang huminto ang mundo. Napatulala siya sa nakita. Niyakap ni Megan ang ulo ng toro. Idinidiin ito sa kanyang dibdib na parang bata. "Zorro, mahal ko," malambing at halos pabulong na sabi ni Megan. May hawak siyang tinapay at marahan niyang pinapakain ang toro. Maingat itong kumukuha ng piraso mula sa palad niya. Sumisinghot na tila nasisiyahan. "Anong nangyayari dito?" Hindi makapaniwalang tanong ni Carl. Sa edad niyang yon, ngayon lang siya nakakita ng ganoon.
Napalingon si Megan at kalmadong nagsalita. Sir Carl, sa akin po si Zoro. Ako po ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Ano? Binili niyo po siya sa amain ko. Kay Jonas Santos, tama po ba? Nagulat si Carl. Oo, pero hindi ko alam na siyang amain mo. Huminga ng malalim si Megan. Parang bumalik sa alaala ang mga mata niya. Mahina po si Zoro nung ipinanganak. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Megan. Gusto po siyang ipain sa aso ng amain ko. Nagmamakaawa po ako. Pinakiusapan ko siyang wag. Tahimik na nakikinig si Carl. Hindi ko po alam kung bakit pero pumayag siya. Pinadede ko po siya sa bote. Araw at gabi po ako nagbabantay sa kanya. Ako ang nag-alaga. Ako ang nagpalaki. Napangiti siya at pilit ang luha. Tingnan niyo po ngayon, ang gwapo na niya. Biglang nagbago ang tono ng boses niya. Nang palayasin po ako sa bahay, wala po ako magawa kundi ang iwan siya. Hindi ko po siya madala. Hindi po siya sumusunod sa iba. Siguro po kaya siya ibinenta ng amain ko. Tumingin siya kay Carl at puno ng pagmamakaawa. Nang marinig ko po ang kwento niyo kanina, alam ko po agad na siya yon. Kaya po ako pumunta rito. Pakiusap po, nanginginig na sabi ni Megan. Huwag niyo po siyang ipakatay. Mabait po siya. Ako na po ang bahala sa kanya. Matagal na natahimik si Carl. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Huwag kang mag-alala. Mananatili si Zoro. Pero isang kondisyon, turuan mo ang mga tauhan ko kung paano siya aalagaan. Parang nakaramdam si Zoro. Malakas siyang huminga sa malalaking butas ng ilong habang hinahaplo siya ni Megan. Parang munting kuting. Opo Sir Carl. Masayang masaya na sabi ni Megan. Napailing si Carl at may ngiti. Megan, hindi ka talaga nauubusan ng sorpresa. Pwede ko ba siyang haplusin? Siyempre po, makikita niyo kung gaano siya kalambing. Nakangiting sabi ni Megan. Napangiti na rin si Carl. Sana nga. Mabilis na lumipas ang isang taon at isang araw ay umuwi na si Paul. Matapos humupa ang saya ng muling pagkikita, isinantabi ni Carl ang anak para makausap. Salamat anak sa manugang na ibinigay mo sa amin. Si Megan ay isang tunay na kayamanan. Taos puso na sabi ni Carl. Ngumiti siya. Sigurado akong magiging masaya ka sa kanya anak. Gaya ng pagiging masaya ko noon sa nanay mo. Naalala mo yung toro? Oo, kakaiba ang dote ni Megan. Pero literal tayong pinayaman ni Zoro. Tumawa siya ng mahina. Malalakas ang mga guya na ipinapanganak ng mga baka mula sa kanya. Sana kayo rin ni Megan. Bigyan niyo ako ng mga apo na kasing lusog at kasing sigla ng mga anak ni Zoro. Tuwang-tuwa si Paul. Huwag po kayong mag-alala. Ako nang bahala. Tinapik niya ang balikat ng ama. Tinupad ni Paul ang kanyang salita. Pagkaraan ng isang taon, buong pamilya ang nagtungo sa maternity hospital. Lumabas si Megan ng may ngiti, may pagod at may dalawang malulusog na kambal na lalaki sa kanyang mga bisig. Hindi na maipaliwanag ang saya ni Paul. Natupad ang pangarap niya. Isang malaking pamilya, puno ng pagmamahalan at tahimik na kaligayahan sa probinsya. Minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi galing sa pera o estado sa buhay, kundi sa puso, pagmamahal at kabutihang marunong maghintay at umunawa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po.